Itinuturing naman ng Pangulong Digong Duterte na espesyal na araw ang May 31 dahil ito'y kaarawan ng kanyang anak na si Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Bukod sa birthday ni Mayor Sara, May 31 ay wedding anniversary din ng yumao nilang magulang na sina Vicente G. Duterte, isang abogadong Cebuano na naging gobernador ng Davao at Mayor ng Danao sa Cebu. Gayon din ang inang si Soledad Roa, isang civic leader naman na Maranao. Sa isang video message, nagbigay ng mensahe ang Pangulo sa kanyang anak na nagdiwang ng ika-42 kaarawan kahapon. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo sa anak, "Be true to your country, work hard for the people, and rewards, I think, are there, made in heaven, not here. Trabaho ka lang and be good." Sa huli ng kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na happy birthday, I love you. Inalala rin ng Pangulong Duterte na noong sanggol pa si Sara, habang karga niya ito, tinawag niya itong Inday na magiging mayor ng Davao City. Is Coco Martin. He said in a social media post addressed to me that, and I quote, "Kapag ang pamilya ko kinanti, kahit sino ka pa, lalabanan ako ng patayan sa iyo, kahit patayin mo pa ako." Maraming salamat, Solicitor General Joe Calida at sa bumubuo ng NTC sa kontribusyon ninyo sa ating bayan. Tinatarantado ninyo ang mga Pilipino. It appears that he is spoiling for a fight. He feels that he can solve their problems the same way as he solves them on screen with much of bluster and bravado. Allegedly, he has apologized for his tantrum. However, we cannot discount the fact that in his rage, Coco Martin's outburst showed a clear lack of understanding of the situation. His sarcasm is clear. Ipagdarasal ko na lumiwanag po sana ang inyong isipan at kung sino man po ang nagtutos sa iyo, and hope. If I had not been the Solicitor General, I would have called his bluff and make him eat his words. Ang nakakatawa na balita, handa na ba kayo sa shocking news? Yung mga humahanga kay Norman Nungusin, puntahan nyo naman, bisitahan nyo naman si Norman, si FLM ninyo. Dahil sa sobrang lungkot, parang nagkakadepresyon. No? At dahil nagkakadepresyon, dahil hindi ayaw maniwala ng NBI sa kanya na si Francis Leo Marcos siya, ay hindi na daw kumakain. Parang hunger strike, no? Parang nag-hunger strike, ayaw nang kumain. Lalo na wala talagang bumibisita sa kanya. Ngayong araw, MGCQ, wala nang dahilan na hindi kayo makapunta doon, no? Kung sabi ni Takiro, baka daw inano niya, ma-hospital arrest siya, no? Na nag-hunger strike siya dahil na dinextrose na, no? Na-dextrose daw si Norman Mangusin dahil ayaw kumain, no? So na-dextrose daw dahil siguro sa depression o talagang sinasadya niya na yung nga pag na-dextrose siya, ayaw na kumain, siyempre manghihina siya, no? Manghihina yung katawan niya at baka umabot sa punto na kinakailangan niya ng medical attention. Ewan ko kung papayag yung NBI dito, no? Pero pagkaalam ko sa NBI may sarili silang doktor diyan eh. So kahit diyan ka lang sa NBI detention, pwede ka naman i-dextrose diyan, may doktor diyan eh, no? May doktor diyan, no? Ang chismosong NBI, Vic Lorenzo, taga Green Meadows ka pala, inutil ka. Ikaw may kagagawa nito, pinagkaisahan nyo si Francis Leo Marcos. Inciting to sedition in social class. Bakit? Nag-revenge ba sa mga mayayaman si Francis Leo Marcos? Inciting to sedition in social class. To disturb the public. He's only encouraging kung sino yung mayayaman na kapitbahay kung gusto nyo tumulong. There is no inciting to sedition. Chismosong NBI ka, gawin mo trabaho mo. Pinilit mong i-convict si
Francis Leo Marcos, anong klaseng NBI ka? Kaya pala kinukutsaba mo yung mga journalist na bias. Panay ang interview mo sa mga bias na journalist. Mga ayaw ko magmura. Anak ng teteng, punyemas kayo, inutil. Akalain mo yan, taga Green Meadows ka pala eh. Tapos sasabihin mo, inciting to sedition in social class. Do you know what does that mean? Inciting to inflict an act of hate against the rich. Did you see any hate from Francis Leo Marcos to hate his neighborhood? He never provoked anything to be incite to sedition. This person, Mr. Francis Leo Marcos, chismosong NBI ka talaga. Akalain mo, broadcast in the radio, broadcast anywhere, dahil cybercrime ka, cybercrime unit, that's bullshit. Inciting to sedition in social class. There are several forms the crime of sedition under of the revised penal code, one of which is to rise publicly and tumultuously by means of force, intimidation, or by other means outside of legal methods to inflict any act of hate and revenge against private person or any social class, or despoil any person of his property for any social end. I never seen any hate from Mr. Francis Leo Marcos when he do the video into this neighborhood. He is the resident of Green Meadows and he has right to do the video anywhere. Man, nakakagalit kayo. He has right to do because he is paying the dues of his communities where he used to live there in Green Meadows. So you are one of the officer of your community in the Green Meadows. That's why pinagkaisahan nyo si Francis Leo Marcos. Sasabihin mo pa, social class, inciting to sedition. I haven't seen any hate from Mr. Francis Leo Marcos to his neighborhood. He never provoked anybody into his neighborhood. He just only encouraged people if they can help to this pandemic crisis of COVID-19 to help the community. Masama ba yun? Ngayon pinagkaisahan nyo. Chismosong NBI ka. You should be out of your practice. Napaka-chismoso mo. Tatawagan mo lahat ng radio broadcaster ng puro mga bias. Inutil kayo. Anak ng teteng. Punyemas kayo. Akalain mo yun? Taga Green Meadows ka pala? Good morning. Good morning. Gets mo, mahal kita. Good morning, Annalyn from Switzerland. Good morning. So, akalain mo yon? Itong chismosong NBI na ito pala, taga Green Meadows. Anak ng kamote, oh. Kaya pala pinipilit mo, inciting to sedition in social class, inflict and hate against to the rich people. I never see any hate from Mr. Francis Leo Marcos. He only encouraged, yung mga mayayaman dyan, gising kayo. Pwede ba kayong tumulong? That is not disturbing the public. And whatever he do, he did not even disturb the government for giving away what he wants to give to the people. Please go back to your school. What is the inciting to sedition against rich if he did not even revenge? Wala siyang kagalit. There is nothing inciting to sedition about the social class. Anong klaseng NBI ka? Chismoso. You supposed to be the chief of chismosong NBI.
Ikaw na yung pinaka-chismosong NBI. Tatawagan mo yung mga bias na journalist. Mga bias kayo. Mga leche. Inutil. Mga inutil kayo. Anak ng teteng, punyemas. Hindi nyo ba alam ang ginagawa nyo? Pinagkaisahan nyo yung tao. Kayo pala may gawa niyan eh. Tapos sasabihin nyo, a lot of crimes. Prove it! Inciting to sedition. He never have a hate from his personality to hate his neighborhood. He only encourage the neighborhood to help if they can. And if you cannot give a help, just shut the fuck up. Norbels, Makmak. Hello everyone. Shout out to each and everyone. So kaya ikaw, Chief NBI Cybercrime Unit, Division of NBI National Bureau of Investigation, how scum you are. You degrade what is the NBI. You degrade who you are. Inciting to sedition in social class. I never see, prove it. If Mr. Francis Leo hate his neighborhood, he pay his dues, and he has right to go around to his neighborhood because he is the resident of this said Green Meadows Ridge subdivision. You do not have right to condemn whoever the residents of that subdivision. And he never mentioned any name. As I see and review the video, he never mentioned any name of whoever residents of that subdivision. There is no such inciting to sedition that you will keep talking about. Inciting to sedition in social class. Fuck you all. Social class. Kaya na mga mahihirap, ganun ba? Dahil naiinggit kayo. Dahil si Mr. Francis Leo Marcos lang ang pwedeng tumulong. Silang ang nakagawa niyan. Sa buong mundo, I admire this person for being he is. And whatever case you put in him, that is your story to make. You degrade the NBI, Mr. Vic Lorenzo. Kaya pala lahat ng mga interview mo, puro mga bias. Puro mga bias na reporter. Mga journalist, ika nga. Pero mga bias, lahat kayo, inutil, anak ng teteng, punyemas. Akalain mo yan, taga Green Meadows ka pala. So, sa Green Meadows, kayo ang may pangalanan. Kung sino man ang mayayaman sa Green Meadows, man, hindi nyo dapat gawin niya sa isang taong tumutulong. Dapat ay magpasalamat pa kayo. Dahil merong isang Francis Leo Marcos na tumutulong sa kanyang mga kababayan. Kahit mga frontliners, mga police officers, binibigyan niya ng pagkain. Ikaw, NBI na chismoso, may ibinigay ka ba sa mga frontliners? Bakit hindi kita tatawagin chismoso? You know that is the confidential information under your custody. Ipangangalandakan mo, hindi kanya yung bahay, hindi kanya yung sasakyan. That is gossiping. Dapat hindi ka nag-NBI, dapat nag-reporter ka din na chismoso. That is a very confidential. Kahit pa naka-under custody of the NBI, in your custody, you don't have no rights to disclose to whoever what is the status of this person under your custody. Unless he is under oath into the court in the front of the judge. And you have no rights. I don't care if you're the NBI. You degrade the NBI. And I'll tell you again, the fingerprinting of Mr. Francis Marcos has been in the NBI since when he got the passport. And now you retake the fingerprinting of him. What is that for? What kind of National Bureau of Investigation you have? And what kind of cybercrime unit you have? You don't understand what is the inciting to sedition in social class. He never disturbed the public to revenge his hate because he never been hate.
I never seen to this person that he hates his neighborhood or anyone. Each and every one of you are the one who hates Mr. Francis Leo Marcos. What kind of National Bureau of Investigation? Man, nakakainit kayo ng ulo. Pinagkakaisahan niyo yung tao. That is not right. Dahil ba mo na mas maganda yung isang pilantropo, pinainan nyo lahat ng kung ano ikakaso nyo. Lahat ng kaso, ilagay nyo patong-patong. Pero I don't buy it. Like I'm telling you, I am not the supporter of Francis Leo Marcos. I have nothing to do with this person. But I admire him for his advocacy, giving help to the community. Hindi nyo ba maintindihan yon? Yung nga binibigyan ng gobyerno, ninanakaw pa ng mga ibang taong nasa gobyerno, mga barangay tanod, kapitan, even mayor, even congressman. Aminin ninyo yan. Hindi nawawala yan sa lipunan ng gobyerno, mga korupsyon. Tapos ngayon, may isang taon lumabas, nainggit kayo, gagawa nyo na kung ano, no? Ichichismis ninyo. Hindi pa ba proven nyo na namigay siya ng ilang toneladang bigas para lang makalipas ang paghihirap ng ating mga kababayang nangangailangan? Anong klaseng puso meron kayo? Ha? Vic Lorenzo, isipin mo yung ginawa mo. Man, napaka-chismoso mo. Kaya pala ang galing mo sa interview eh. Oh, hindi kanya yung bahay na yon, hindi kanya yung sasakyan. Oh, inciting to sedition in social class. Social class dahil social kayo? Mayaman kayo? Ha? Mayaman kayo? Men, yan ang hirap sa inyo sa mga mayayaman. Mamamatay din kayo kahit anong yaman ninyo dito sa mundo. Tandaan nyo, pag tuwid ng paa nyo, pare-parehas tayo. Hindi ako tumitingin sa mayaman kay mahirap. Tinitingnan ko ang katotohanan, ang tamang batas para sa taong pangkarapatan pantao. Pero hindi nyo binigyan ng karapatan pantao si Francis Leo Marcos dahil kinondenan ninyo kung ano-ano pinatong na kaso nyo sa kanya. Uulitin ko pa ba kung bakit siya nakakuha ng passport? Bakit yung binibigyan siya ng trafficking, human trafficking? May mga proseso yan. Alam nyo naman yung batas. Nag-aral ka ng law. I don't care what kind of law that you study for. But sasabihan mo, citing to sedition in social class. Do you know what is the meaning? I never seen any hatred from Mr. Francis Leo Marcos. He only say in God wills, in his advocacy is to help. There is nothing to help into the community. Nainggit lang kayo. Tsaka hindi pa nga nahahatulan sa hukuman kung ano na pinagsasabi nyo. That is a confidential information. Even though the criminal, you cannot disclose to the public. If you know what is the law, that is a confidential information ng nasasakdal by law. Man, I cannot understand what kind of mind you have. Napaka-chismoso mo. And B.I. Vic Lorenzo. At saka yung consulate diya sa France, pakitingnan nyo ito si J.R. Balico. Wala yan sa inyong database. Kang isang Pilipino wala sa database. Ibig sabihin noon, wala siyang proper documents to stay in France. Kaya ikaw, J.R. Balico, bago ka mangutya ng iyong kapwa-tao, tingnan mo muna ang sarili mo kung sino ka. Hindi mo kayang pantaya si Francis Leo Marcos. Dahil siya ay nag-iisa, kahit siya ay isang tawag nyo na kabayo, pero mas gusto ko pa ang mukhang kabayo kaysa mukha ninyo. Dahil may puso si Mr. Francis Leo Marcos. Hindi katulad nyo, ang puso nyo
ay wala sa katawan nyo. Ang puso nyo ay nasa impyerno. J.R. Balico, ako ang puntahan mo dito sa Amerika. Magkasubukan tayo. Kung ano-ano sasabihin mo, bakla si Francis Leo Marcos. Bakit? Sinubukan mo ba ang titi niya? Bastos ka talaga eh. J.R. Balico, maghinay-hinay ka kung ano sinasabi mo. Dahil wala kang proper documents dyan sa France. Wala ka sa database ng consulate embassy ng Pilipinas. Kaya wag ka masyadong magyabang. Wag mong yabangan yung tao dahil hindi kanya inaano. Tumutulong lang si Mr. Francis Leo Marcos. I have nothing to do with this person, but what I see, kailangan niya ipaglaban ang kanyang karapatan. Ako, naandi dito, pinaglalaban ko ang karapatang pantao dahil hindi ko nakikita ang kabutihan ng gobyernong NBI. You degrade yourself. I can't believe inciting to sedition in social class that is to revenge the hate to the rich people. But I never see any hate from him. He only wants is if someone, the richest, to help the community if they can. And if they cannot help, just be it. Hello, good morning, Michaela. Good morning to all of you. Good morning. Good morning, each and everyone. Sorry, I'm just kind of like screaming, but it is a matter of how the way of the, I don't understand how they handle this. I cannot believe it. I really cannot believe it. I wish I am there in the Philippines. Kung nandito na lang ako sa Pilipinas, Mr. Vic Lorenzo, papaimbestigahan kita. Ako mismo magpapaimbestiga sa'yo. Dapat iniimbestigahan ka, Mr. Vic Lorenzo eh. Di ba? Napaka-chismoso mo. Ikaw ang number 1 chismosong NBI. Pero mo, kung ano sasabihin mo sa mga bias na journalist, kaya kayo mga lecheng, ayoko magmura, mga anak ng teteng punyemas, inutil na mga bias na reporter. Anong klase kayo? Lagi nila si Vic Lorenzo. Kaya pala, nakikita ko mostly everyday, Vic Lorenzo! Oh, ano nang status ni Francis Leo Marcos? Ayun, bida siya. Gusto mo maging bida pala. Vic Lorenzo, kung gusto mo maging bida, gagawin kitang artista. Man, I cannot believe this. I really cannot believe this. How you handle this process of this law. I cannot believe it. You know? This is a matter of how you trust the NBI. This is what you think, the National Bureau of Investigation. This is the way you can trust them. Dahil may inggit, gagawan ka ng kaso. Dahil pangit ka, gagawan ka ng kaso. Hindi ka magandang lalaki, gagawan ka ng kaso. What kind of people are you guys? Sobrang inggit ninyo sa tao. Dahil ang tao ginagawa ay kabutihan. Hahanapan nyo siya ng butas para siya ay malibing ng buhay. Huwag naman ganon. Lumabang kayo ng parehas. Lumabang kayo ng parehas. Wala kayong puso. Dahil ang puso ninyo ay nasa impyerno. Ang puso ni Mr. Francis Leo Marcos ay bilang makatao tumutulong sa mamamayang Pilipino. Like I told you again, I have nothing to do with this person, but I see as a good Samaritan with his advocacy to help the needy. That's the only thing I see from Mr. Leo Marcos. And I have nothing to do whatever he has done in his life in the past. Nothing. Intindihin nyo yun. Tapos isisisi yung mga passport, uulitin ko pa ba uli? Ha? Panoorin nyo last video ko. What is the passport process to? And what is this human trafficking all about? Man, I cannot believe that there is chismosong NBI dyan sa Pilipinas, National Bureau of Investigation.
calling all the bias reporter. What is the status of Francis Leo Marcos? Yung isa dyan, Percy Lapid, tatawaging mukhang kabayo, ikaw na may mukhang aso. So, walang ganyanan. Ako ang tawagan yung mukhang kabayo, sisipain ko kayo. Mga inutil kayo, anak ng teteng punyemas. Yan, isang ako sa yan. Chismoso ka, Mr. Vic Lorenzo. I cannot respect the person who cannot be respected. You know? Hindi ko pwedeng marespeto, hindi ka-respeto. Saka yung J.R. Balico, mag-ingat ka, kaibigan. Dahil tao ka din lang na pwedeng mamatay. Hindi lahat ng oras ay oras mo. May oras ka rin darating sa iyong buhay. Kaya tandaan mo yan, kaibigan. Huwag kang ganyan sa iyong kapwa-tao. Hindi ka nilamangan ni Mr. Francis Leo Marcos. Walang panlalamang na ginawa siya sa iyo. Kaya huwag mong idamay kung sino man. Kaya kung gusto mo mandamay, ako idamay mo. Nandito ako, puntahan mo ako dito. Hindi ako naghahamon ng away, pero susubukan ko na ako'y imbitahin kita, pumunta ka rito. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo. Patunayan mo na ikaw talaga isang lalaki. Kung ano-ano kinakaso nyo kay Mr. Francis Leo Marcos, ay hindi ko lang maintindihan din yung mga legal counsel ni Francis Leo Marcos. Puro takot siguro. Pero ako, wala akong kinatatakutan. Dahil ang aking sinasabit, ang aking nakikita, ang aking imumungkahi, ay kung ano lang ang aking naalisa, kung ano na sa aking isipan. Kaya kayo, mga walang puso, mga puso nyo na sa impyerno, hindi kayo makatao, sana'y tanggapin kayo sa purgatorio. Kahit hindi sa langit, sa purgatorio man lamang.